17 milyong boto sa pagkasenador ang hindi nabilang sa katatapos lang na Bilang Pilipino 2025 dahil sa overvoting. Hindi naman daw ito bago sa isang automated elections. Pero sabi ng COMELEC, pwede raw itong gamiting grounds ng mga gustong maghain ng reklamo sa Senate Electoral Tribunal. Narito ang report ni Mon Gualvez. Aabot sa 17 milyon ang overvotes o sumobrang boto sa pagkasenador sa karatapos lamang na Bilang Pilipino 2025. Mula ito sa 1.3 million voters na nagkamali matapos lampas sa 12 naiboto nila sa pagkasenador. Habang hindi naman lalampas sa 1 milyon ang nag-overvote sa party list position. Pero gate ng COMELEC, hindi ito bago sa isang automated na botohan. May overvoting sa lahat po ng eleksyon, lagi nagawa. Hindi po natin kayang pigilan. Kung ang mga kababayan natin ay minsan po kasi na-shade na, nagbago isip, inaglagay ng X. Kasi po nagbago isip, pero yung nga po touch move. Isa ang overvoting sa pinuna ng mga natalong senatorial candidates na inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya nananawagan sila ng manual recount. Git ng COMELEC, pwede naman daw gamiting ground ang overvoting oras na maghain ng reklamo sa Senate Electoral Tribunal. Para makita talaga kung yan ba'y smudge o talaga bang nagtuldok lang o talaga bang medyo nalagyan ng X kasi hindi po isinid. So diyan po mabibilang. Kasi po sa protesta, binibilang talaga manually ang lahat ng balota at nagke-claim ka na itong balotang ito dapat amin, hindi dapat binaliwala. Pero nauna nang sinabi ng COMELEC na wala silang natanggap na reklamo na magkaibang lumabas sa ballot image kumpara sa election results nang isa-isa itong ipinakita sa mga presinto. Sa katunayan, mataas na grado pa nga ang ibibigay daw ng COMELEC sa naging election provider nito na Miru. Gayunman, nakatakda pa rin nilang isailalim sa re-evaluation ng kumpanya para itama ang ilang naging puna sa naging botohan. Ano bang karagdagan? O baka talagang dapat makapal na papel na, dapat ganitong klaseng ballpen, dapat ganitong klaseng scanner, dapat yung bilis mas doble pa. Pagilinaw ng COMELEC, hindi tulad ng mga nakaraang automated na halalan, maaalalang lease o nirentahan lamang nila ngayon yung mga ginamit na nasa 110,000 na automated counting machines mula sa kumpanyang Meru. Ibig sabihin, hindi pa ito obligadong gagamitin uli sa darating na 2028 national elections. Sa ngayon, nagpapatuloy ang random manual audit sa Bilang Pilipino 2025. Aabot na sa 172 ballot boxes ang nabuksan mula sa 762 clustered precincts na isasalang dito. Target ito matapos ng COMELEC sa June 26 o 45 araw mula nang idaos ang botohan. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.